Si Alisa ay isang dalagang may simpleng pangarap, ang makapagtapos ng kolehiyo upang matulungan ang kanyang pamilya. Sa edad na 18, siya ay isa ng scholar sa isang pampublikong unibersidad sa Maynila. Madalas siyang nakikitang nakaupo sa tabi ng paborito niyang puno sa campus. Bitbit ang mga librong may halagang higit pa sa kanyang baon para sa isang linggo. Tiniis ni Alisa ang hirap ng buhay sa lungsod, mula sa mahabang biyahe araw-araw hanggang sa madalang na pagkain sa kantina, alang-alang sa pangarap niyang makaraos sa kahirapan. Sa kabilang banda, si Martin ay mula sa isang prominenteng pamilya. Kilala ang kanilang angkan sa industriya ng negosyo at siya ang kaisa-isang tagapagmana ng kanilang yaman. Sa kabila ng kanyang marangyang pamumuhay, si Martin ay isang magalang at seryosong estudyante sa parehong unibersidad. Hindi ito halata sa unang tingin, ngunit hinangaan siya ng marami dahil sa kanyang talino at pagiging mabait sa lahat, kahit pa kadalasan ay nababalot ng espekulasyon ang bawat kilos niya dahil sa kanyang katayuan sa buhay. Isang araw, pinagsama sa isang school project si Alisa at Martin. Para sa marami, tila imposible ang kanilang tambalan, isang hamak na scholar at isang anak mayaman. Ngunit sa unang araw pa lang ng kanilang pagkikita, napansin ni Alisa na hindi tulad ng inaakala ng iba si Martin. Siya ay prangka ngunit magalang at laging sinisigurong maging komportable ang kanyang kasama. Hindi rin maiwasan ni Martin na mapansin ang sipag at tiyaga ni Alisa sa pag-aaral, kahit na tila lagi itong pagod mula sa kanyang araw-araw na pakikibaka. Habang lumilipas ang mga linggo ng paggawa nila sa proyekto, unti-unting naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Natutunan nilang magbukas ng kanilang mga kwento. Si Alisa tungkol sa kanyang pamilya at ang hirap ng buhay, at si Martin tungkol sa mga expectations ng kanyang pamilya na madalas niyang hindi kayang abutin. Sa bawat tawanan at kwentuhan nila, nagkapalagayan sila ng loob. Sa kabila ng agwat ng kanilang estado, natagpuan nila ang kaparehong damdamin ng pagkaintindi sa isa't isa. Isang gabing nagkasundo silang tapusin ang kanilang proyekto sa library. Inaya ni Martin si Alisa na magmeryenda pagkatapos. Wala mang balak si Alisa na tumanggi. Batid niyang magiging usap-usapan iyon ng ibang mga estudyante. Ngunit nang marinig niya ang pagkumbinsi ni Martin na wala namang masama sa pagkain lang, di ba? Ay napapayag na rin siya. Sa maliit na tindahan malapit sa campus, masaya silang nag-usap na para bang matagal ng magkaibigan. Sa paglipas ng mga linggo, ang simpleng pagkakaibigan nila ay naging higit pa. Hindi nila ito planado, ngunit dama nilang pareho ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Sinubukan nilang iwasan ang isa't isa, ngunit mas lalong tumitibay ang kanilang damdamin tuwing nagkikita. Hanggang isang araw, naglakas loob si Martin na aminin ang nararamdaman niya kay Alisa. Hindi ko alam kung tama ito, wika ni Martin habang magkasama silang naglalakad sa campus. Pero hindi ko na kayang itago pa. Gusto kita, Alisa. Napatigil si Alisa, hindi alam kung ano ang isasagot. Sa kanyang isipan, maraming mga katanungan. Paano kung malaman ito ng mga magulang ni Martin? Ano ang sasabihin ng mga tao? Ngunit sa puso niya, dama niya ang sinseridad ni Martin. Sa huli, napangiti siya at marahang tumango. Simula noon, lihim nilang itinuloy ang kanilang relasyon. Alam nilang delikado ito. Si Martin ay mula sa marangyang pamilya, habang si Alisa ay halos hindi makabili ng bagong sapatos para sa klase. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili nilang ipaglaban ang kanilang nararamdaman. Sa bawat oras na magkasama sila, sinikap nilang gawing normal ang buhay nila, na para bang wala silang iniintinding problema. Ang kanilang relasyon ay puno ng saya, ngunit alam nilang darating ang araw na haharap sila sa mas matitinding pagsubok. Ngunit sa ngayon, sapat na para sa kanila ang malaman na mayroon silang isa't isa. Sa kabila ng tahimik na simula ng relasyon ni na Alisa at Martin, unti-unti nang lumilitaw ang mga hamon sa kanilang daan.
Habang pilit nilang iningatan ang kanilang lihim, mas lumalala ang presyon mula sa kanilang paligid. Isang araw, habang naglalakad si Alisa sa campus, napansin niyang parang nakatingin sa kanya ang ilang mga kaibigan ni Martin. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, ngunit tila ba may kakaibang tensyon sa mga sulyap ng mga ito. Isa sa kanila, si Dayan, ang sumadyang lapitan siya sa kantin. "Kilala kita, di ba? Parang madalas kang kasama ni Martin lately," sabi ni Dayan na may halong ngiti ngunit may bahid ng paninita. Nagulat si Alisa ngunit pilit niyang pinanatili ang kalmado niyang tindig. "Oo, school project namin," sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ramdam niya ang pag-aalinlangan ng mga kaibigan ni Martin. Alam niyang sa oras na matuklasan ang totoo, magbabago ang pagtingin ng mga ito sa kanya. Pag-uwi ng gabing iyon, hindi napigilan ni Alisa na magduda sa relasyon nila ni Martin. Nag-usap sila sa telepono at bagamat hindi niya direktang inamin ang takot niya, naramdaman ni Martin ang lungkot sa boses niya. "May problema ba?" tanong ni Martin, puno ng pag-aalala. "Wala naman. Gusto ko lang siguraduhin na okay tayo," sagot ni Alisa, kahit alam niyang may bahagi sa kanya ang hindi sigurado. Makalipas ang ilang linggo, natuklasan ni Alisa ang mas malalim pang problema. Nalaman niya mula sa kanyang kaibigan na ayaw ng mga magulang ni Martin sa ideya na magkaroon siya ng karelasyon na hindi kapantay sa yaman at katayuan nila. Nabaling ang takot ni Alisa sa posibilidad na maapektuhan ang relasyon nila ng mahigpit na kontrol ng pamilya ni Martin. "Paano kung malaman nila? Baka pilitin ka nilang iwan ako?" tanong ni Alisa isang gabi nang mag-usap sila sa kanilang paboritong lugar sa likod ng library. "Wala silang magagawa. Hindi nila kayang diktahan ang nararamdaman ko," sagot ni Martin, ngunit alam niyang hindi ito ganoon kasimple. Ang bigat ng responsibilidad bilang tagapagmana ng kanilang pamilya ay laging nakasunod sa kanya. Sa kabila ng mga hadlang, nagdesisyon ang dalawa na ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Sa bawat pagkakataong kasama nila ang isa't isa, pinapalakas nila ang kanilang damdamin. Ngunit sa parehong pagkakataon, napansin ni Alisa na unti-unting lumalayo ang loob niya sa ilan sa kanyang mga kaibigan. Ang dati niyang masiglang grupo ay tila nagdududa sa bigla niyang pag-iwas at pagiging abala sa mga bagay na hindi nila alam. Hindi niya maamin sa kanila ang totoo, kaya't mas pinili niyang tumahimik. "Alisa, ano ba? Para kang laging wala sa sarili," tanong ni Lori, ang matalik niyang kaibigan, nang minsang magkita sila. Hindi nagawang sagutin ni Alisa ang tanong. Sa halip, ngumiti siya at pinilit na baguhin ang usapan. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili silang matatag. Sa bawat pagkakataong kasama nila ang isa't isa, na ipaparamdam nila ang pagmamahal na tila bumabawi sa lahat ng hirap na dinaranas nila. Hanggang sa dumating ang kanilang unang anibersaryo. Sa kabila ng takot na mahuli, nagdiwang sila ng palihim. Sa isang simpleng hapunan sa isang maliit na restoran na malayo sa campus, nagpalitan sila ng regalo. Isang maliit na kwintas na may nakaukit na A&M ang ibinigay ni Martin kay Alisa, at isang simpleng sulat na puno ng pagmamahal naman ang regalo ni Alisa kay Martin. "Basta at magkasama tayo, kaya natin," wika ni Martin habang hawak ang kamay ni Alisa. Tumango si Alisa at ngumiti, pilit na inaalis ang lahat ng takot at pagdududa sa kanyang isipan. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, pareho nilang alam na ang mas mabibigat na hamon ay paparating pa lamang. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Martin, ang ikalawang anibersaryo nila ni Alisa. Maaga pa lang ay naghanda na siya para sa kanilang espesyal na araw. Pinili niyang gawin itong simple, ngunit makabuluhan. Isang picnic sa kanilang paboritong parke ang kanyang plano. Isang lugar kung saan marami silang magagandang alaala. Dumaan siya sa flower shop at bumili ng mga bulaklak na gustong-gusto ni Alisa. Puting lilis na simbolo ng kadalisayan. Sa isip niya, sapat na iyon upang iparamdam kay Alisa kung gaano siya kamahal. Ngunit habang lumilipas ang oras,
Napansin ni Martin na hindi sumisipot si Alisa sa napagkasunduan nilang lugar. Naisip niyang baka nahuli ito sa klase o kaya na may naipit sa trapiko. Tumawag siya sa telepono ni Alisa upang alamin kung nasaan na ito. "Hello? Alisa?" Paulit-ulit niyang tanong sa linya, ngunit walang sumasagot. Pinilit niyang maging kalmado sa kabila ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Lumipas ang isang oras at naubos na ang pasensya ni Martin. Bumalik siya sa campus, nagbabaka sakaling makita si Alisa roon. Tinawagan niya ulit ito ng maraming beses, ngunit tila naglaho ito. Hindi na nagawang sagutin ni Alisa ang alinman sa mga tawag ni Martin, bagay na hindi kailanman nangyari sa loob ng 2 taon ng kanilang relasyon. Sa takot at pag-aalala, nagdesisyon si Martin na puntahan ang tirahan ni Alisa. Kahit pa madalas niyang iniiwasan ang lugar na iyon dahil sa estado ng pamumuhay ni Alisa, wala na siyang pakialam. Pagkarating niya sa maliit na barong-barong na inuupahan nito, kumatok siya ng paulit-ulit. "Alisa, nandyan ka ba?" Tanong niya habang halos sumuko ang kanyang boses sa panginginig. Ngunit walang sumagot. Sinilip niya sa bintana, ngunit tila walang tao sa loob. Ang lugar ay tahimik, para bang iniwan ng biglaan. Sinubukan niyang magtanong sa mga kapitbahay, ngunit walang malinaw na sagot ang kanyang nakuha. May ilan na nagsabing hindi nila nakitang umuwi si Alisa, habang ang iba naman ay tila walang alam. Sa bawat sagot na natanggap niya, lalo lamang siyang kinabahan. Ano ang nangyari kay Alisa? Bakit bigla itong nawala? Dumaan ang mga araw, ngunit hindi pa rin nagpapakita si Alisa. Paulit-ulit siyang pumupunta sa parehong lugar, umaasang makakakita ng bakas ng kanyang kasintahan. Subalit sa bawat pagbalik niya, ang lugar ay laging tahimik at walang kahit anong palatandaan na nandoon pa si Alisa. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unti nang nagiging malinaw kay Martin na wala na siyang balita o ideya kung nasaan si Alisa. Ang sakit at bigat na nararamdaman niya ay unti-unting kinakain ang kanyang lakas. Hindi siya makatulog at bawat gabi ay tila isang bangungot. Sa tuwing pipikit siya, naiisip niya ang mga ngiti ni Alisa, ang mga yakap nito, at ang huling beses na magkasama sila. Ngunit sa harap ng kanyang pamilya at mga kaibigan, pilit na pinanatili ni Martin ang kanyang imahe. Ayaw niyang makita ng iba na siya'y mahina, kaya't ang lahat ng sakit at lungkot ay tinatago niya sa kanyang sarili. Sa panlabas, mukha siyang maayos at masaya, ngunit sa loob, ang kanyang mundo ay tila nagkadurog-durog. Wala siyang mapagsabihan ng nararamdaman niya, at ang tanging kasama niya sa bawat gabi ay ang mga alaala ni Alisa. Hindi maintindihan ni Martin kung paano haharapin ang buhay na wala si Alisa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nawala ng pag-asa na balang araw ay makikita niya ulit ang babaeng pinakamamahal niya. Ang tanong lamang ay, kailan? Matapos ang biglaang pagkawala ni Alisa, bumagsak ang mundo ni Martin. Sa bawat araw na dumadaan, pilit niyang hinahanap ang lakas para bumangon, ngunit palaging naroon ang bigat ng kawalan. Ang kanilang mga alaala ni Alisa, ang kanilang tawanan, ang mga lihim na sandali sa likod ng library, at ang simpleng hapunan sa maliit na kainan ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng sakit, alam niyang hindi siya maaaring manatiling nakalugmok magpakailanman. Sinimulan niyang ibalik ang dating daloy ng kanyang buhay. Nagtuon siya sa kanyang pag-aaral, ginawang abala ang sarili sa mga proyekto, at aktibong nakibahagi sa mga aktibidad ng unibersidad. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na magmukhang maayos, patuloy niyang hinahanap ang sagot sa tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Nasaan si Alisa? Sa bawat sulok ng unibersidad, tila naririnig niya ang tinig nito o nakikita ang pamilyar na anino nito. Ngunit sa tuwing titingin siya, laging wala. Lumipas ang 2 taon. Sa panahong iyon, unti-unting natutunan ni Martin na tanggapin ang kawalan ng kasagutan. Sa isang pagtitipon para sa mga batang negosyante,
na dinaluhan niya bilang bahagi ng kanilang universidad, nakilala niya si Emily. Isa siyang dalaga mula sa prominenteng pamilya, kilala sa pagiging matalino, mabait, at may taglay na tiwala sa sarili na agad hinangaan ni Martin. Ang una nilang pagkikita ay simpleng usapan lamang tungkol sa negosyo. Ngunit sa bawat pag-uusap nila, unti-unting nagbukas si Martin kay Emily. Hindi niya inasahan na ang simpleng pagkakaibigan nila ay mauuwi sa mas malalim na koneksyon. Si Emily ay nagdala ng kakaibang saya sa buhay ni Martin. Sa tuwing magkasama sila, nararamdaman niya ang kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Unti-unti, natutunan niyang patawarin ang sarili sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin, lalo na ang pagkawala ni Alisa. Sa mga susunod na buwan, naging mas madalas ang pagkikita nila ni Emily. Ipinakilala siya nito sa pamilya nito at mabilis siyang nagustuhan ng mga magulang ni Emily. Ang kanilang pagkakapareho ng estado sa buhay at ang pagiging magalang ni Martin ang nagpaayon sa pamilya ni Emily. Sa kabilang banda, natuwa rin ang mga magulang ni Martin kay Emily. Sa wakas, nakakita sila ng babaeng karapat-dapat para sa kanilang anak sa pananaw nila. Hindi nagtagal, opisyal na naging magkasintahan sina Martin at Emily. Ang kanilang relasyon ay puno ng kasiyahan at pagkakaintindihan. Si Emily ay nagdala ng liwanag sa madilim na bahagi ng nakaraan ni Martin. Sa piling nito, unti-unting nawala ang sakit ng alaala ni Alisa. Bagamat hindi lubos na nalimutan ni Martin ang kanyang unang pag-ibig, natutunan niyang magpatuloy. Makaraan ang ilang taon ng masayang pagsasama, nagdesisyon sina Martin at Emily na magpakasal. Ang seremonya ay simple ngunit elegante, puno ng mga taong malalapit sa kanila. Habang nakatayo si Martin sa harap ng altar, hawak ang kamay ni Emily. Alam niyang handa na siyang magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang Martin na puno ng tanong at sakit. Siya ay naging mas matatag at mas handa sa anumang haharapin. Sa bawat araw na lumilipas, mas naramdaman ni Martin ang saya ng pagkakaroon ng isang bagong simula. Bagamat may bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya maibabalik, natutunan niyang mahalin ang kasalukuyan sa piling ni Emily. At sa wakas, unti-unti na rin niyang natutunan ang tamang paraan upang bumangon mula sa mga sugat ng kahapon. Ang pagsasama ni Martin at Emily ay puno ng pagmamahalan at kasiyahan. Sa bawat araw na magkasama sila, mas lalo nilang nakilala at napahalagahan ang isa't isa. Sa tingin ng lahat, sila ang perpektong mag-asawa. Mayaman, maganda ang pagsasama, at tila ba walang anumang problema sa buhay. Ngunit ang tunay na biyaya para kay Martin at Emily ay dumating nang mabalitaan nila na magkakaroon na sila ng anak. Ang pagbubuntis ni Emily ay naging sentro ng kanilang kasiyahan. Tuwing gabi, magkasama nilang binabalak ang magiging pangalan ng kanilang anak. Sa simula, maraming mga pangalan ang iminungkahi ni Emily, mula sa mga eleganteng pangalan ng banyaga hanggang sa tradisyonal na pangalan ng Pilipino. Ngunit sa bawat pagkakataon, tila may ibang pangalan ang nasa isip ni Martin. "Naisip ko," sabi ni Martin isang gabi habang hinihimas ang tiyan ni Emily, "gusto ko sanang Alisa ang ipangalan sa anak natin." Natigilan si Emily. Bagamat medyo nagulat siya, hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, ngumiti siya at sumang-ayon. "Maganda naman ang Alisa." "Sige, iyon na lang," sagot niya. Iniisip na baka espesyal para kay Martin ang pangalang iyon. Sa paningin ni Emily, isang simpleng desisyon lamang iyon. Ngunit para kay Martin, ang pangalan ay puno ng kahulugan. Sa bawat pagbigkas niya ng pangalang Alisa, tila ba muling nabubuhay ang mga alaala ng nakaraan. Mga alaala na pilit niyang inilibing ngunit hindi kailanman tuluyang nawala. Pagdating ng araw ng panganganak, tuwang-tuwa ang buong pamilya. Isang malusog na batang babae ang isinilang at bininyagan nila ito ng pangalang Alisa. Lahat ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak ay namangha sa kagandahan ng bata. Lumaki itong puno ng pagmamahal at atensyon,
mula sa kanyang mga magulang. Si Alisa ay naging sentro ng buhay ni na Martin at Emily at tila lalo pang tumibay ang kanilang pagsasama dahil dito. Ang pamilya nila ay nagmistulang perpekto. Madalas silang makita ng iba na masaya, magkasamang namamasyal at puno ng saya sa bawat larawan na kinukunan sa kanilang tahanan. Si Emily ay laging nakangiti, masaya sa piling ng kanyang asawa at anak. Si Martin naman ay tila muling natagpuan ang saysay ng kanyang buhay sa pagkakaroon ng sariling pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi si Martin na nananatiling pribado at hindi na ibabahagi kahit kay Emily. Sa kanyang wallet, palaging naroon ang isang lumang larawan ni Alisa, ang dating kasintahan na hindi kailanman nawala sa kanyang puso't isipan. Bagamat iniibig niya si Emily at ang kanilang anak ng buong puso, hindi niya maitatanggi na ang unang Alisa ay nananatiling bahagi ng kanyang pagkatao. Sa tuwing nakikita ni Martin ang larawan, hindi niya maiwasang maalala ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Subalit sa halip na magdala ito ng lungkot, ang larawan ay naging paalala ng mga aral ng nakaraan, na ang pagmamahal, kahit pa puno ng sakit, ay nagbibigay lakas upang magpatuloy. Habang lumalaki si Alisa, ang kanilang anak, mas lalo niyang nakikita ang mas maliwanag na bahagi ng buhay. Para kay Martin, ang bagong Alisa ay hindi lamang simbolo ng kanyang nakaraan, kundi pati na rin ng bagong pag-asa at pagmamahal. Sa piling ni Emily at ng kanilang anak, natutunan niyang tanggapin ang masalimuot niyang kasaysayan at yakapin ang masayang kinabukasan na kasama ang kanyang pamilya. Sa ikatlong kaarawan ng kanilang anak na si Alisa, masiglang naghanda sina Martin at Emily para sa isang espesyal na araw. Napagpasyahan nilang ipagdiwang ito sa isang parke na malapit sa kanilang tahanan. Isang lugar na puno ng luntiang damo, makukulay na bulaklak at playground na pinaglalaroan ng maraming bata. Simple ngunit makabuluhan ang selebrasyon, kasama ang ilang malalapit na kaibigan at pamilya. Ang araw ay puno ng tawanan at kasiyahan. Si Alisa, na suot ang kanyang paboritong kulay rosas na damit, ay masayang nagtatakbo kasama ang ibang bata. Habang abala si Emily sa pag-aasikaso ng pagkain, si Martin naman ay nakaupo sa isang bench, hawak ang kanyang wallet, tinitingnan ang litrato ng kanilang anak. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang biglang tumawag si Emily. "Martin, tulungan mo naman ako dito." Mabilis niyang isinilid ang wallet sa bulsa at tumulong sa asawa. Pagkatapos ng ilang oras ng kasiyahan, napansin ni Martin na wala ang kanyang wallet. Naghahanap siya sa paligid ng mesa ngunit hindi niya ito makita. Kinabahan siya nang mapagtanto ang laman ng wallet. Hindi lamang ito tungkol sa pera o mga ID, kundi ang isang lumang larawan ni Alisa, ang una niyang kasintahan. Hindi niya kailanman inalis ang larawang iyon mula sa kanyang wallet, kahit sa dami ng taon na ang lumipas. "Emily, nawala ang wallet ko," bulong niya sa asawa, na nag-aalalang tumingin sa kanya. "Nahanap mo ba kung saan ko ito inilagay?" "Hindi ko alam. Baka nalaglag kung saan," sagot ni Emily habang sinisimulan nilang maghanap sa paligid. Paulit-ulit nilang binalikan ang mga lugar na pinuntahan nila sa parke, ngunit wala pa rin silang nakita. Habang palapit na si Martin sa pagkapagod, may kumalabit sa kanya. Isang batang lalaki na tila 7 taong gulang lamang ang nakatayo sa kanyang harapan. Madumi ang suot ng bata at halata sa kanyang hitsura na isa itong palaboy. Sa kanyang maruruming kamay, hawak niya ang wallet ni Martin. "Kuya, sayo po ba ito?" tanong ng bata. Sabay abot ng wallet. Hindi makapaniwala si Martin. "Oo, akin ito. Saan mo ito nakita?" "Nakita ko po sa may playground. Akala ko nga po basura lang," sagot ng bata. Nakangiti, ngunit nahihiyang tumingin sa kanya. "Maraming salamat," sagot ni Martin, sabay kuha sa wallet. Kinuha niya ang isang perang papel mula sa loob nito at inabot sa bata bilang pasasalamat. "Ito, para sa'yo." Ngunit bago pa man niya maibigay ang pera, nahulog mula sa wallet ang isang maliit na larawan.
ang lumang litrato ni Alisa. Tumayo ang bata, pinagmasdan ang larawan at nagtanong, "Kuya, sino po ito?" Napatigil si Martin. "Kaibigan ko." Sagot niya, pilit na ngumiti, ngunit hindi maikakaila ang lungkot sa kanyang boses. "Kamukha po siya ng nanay ko," sabi ng bata na tila inosenteng nagulat. "Parang siya po yung nasa bahay namin." Nanlaki ang mga mata ni Martin. "Anong sabi mo?" tanong niya, biglang nagseryoso. "Kamukha po niya si nanay," ulit ng bata. "Pero wala na po si nanay," sabi ni Lola. Tila nabingi si Martin sa mga narinig niya. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala kay Alisa. Ang kanilang masasayang sandali, ang pagkawala nito, at ang mga tanong na hindi kailanman nasagot. Habang nakatitig sa bata, isang bagay ang pumasok sa isip niya. Posibleng ito ang susi sa misteryong matagal na niyang hinahanap. Nagpasalamat siyang muli sa bata, ngunit sa loob-loob niya, puno ng tanong ang kanyang isipan. Sa pagkakataong ito, alam niyang kailangan niyang sundan ang bakas ng batang palaboy upang malaman ang totoo. Ang posibilidad na si Alisa, ang unang Alisa, ay konektado sa batang ito ay nagbigay kay Martin ng pag-asa at kaba na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng di inaasahang tagpong iyon sa parke, hindi mapakali si Martin. Ang sinabi ng batang palaboy ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Kamukha niya ang nanay ko. Isang pangungusap na tila nagbigay ng liwanag sa misteryong bumalot sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Hindi na niya matiis ang kawalang katiyakan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinabukasan, bumalik si Martin sa parke, umaasang makita muli ang batang palaboy. Sa kabutihang palad, naroon ang bata, nakaupo sa isang sirang bench malapit sa playground. Agad siyang lumapit. "Pwede ba kitang makausap sandali?" tanong ni Martin, pilit na itinatago ang pagkabahala sa kanyang tinig. Tumango naman ang bata at mabilis silang nag-usap. "Nabanggit mo kahapon na kamukha ng nanay mo ang babaeng nasa litrato," simula ni Martin. "Pwede mo ba akong dalhin kung saan kayo nakatira? Gusto ko lang siyang makilala." Tumitig ang bata kay Martin, tila nag-iisip kung dapat ba niyang pagkatiwalaan ito. Sa huli, tumango ito. "Sige po kuya, pero ang nandun lang po sa bahay namin ay si Lola Rita. Wala na po si nanay." Sa simpleng sagot na yon, lalo pang lumalim ang kaba sa dibdib ni Martin. Sinamahan siya ng bata patungo sa isang masikip at lumang barong-barong sa gilid ng isang kalye. Madilim at maliit ang lugar, ngunit puno ng mga palamuti at larawan sa pader, na tila sinisikap magdala ng kaunting liwanag sa isang malungkot na tahanan. "Lola Rita!" tawag ng bata nang makarating sila. "May bisita po ako." Lumabas mula sa maliit na silid ang isang matanda, nakasuot ng simpleng duster. Maputi na ang buhok nito at may bahid ng pagod sa kanyang muka, ngunit nanatiling malambing ang kanyang ngiti. "Sino ba ito?" tanong ni Lola Rita habang tinitingnan si Martin. "Ako po si Martin," sagot niya, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. "May gusto lang po akong itanong tungkol sa anak nyo o sa apo nyo." Nagulat si Lola Rita nang marinig ang pangalan ni Martin. Tumigil siya saglit bago sumagot. "Pasok ka, Higo. Mukhang mahaba ang usapan natin." Sa loob ng barong-barong, nagsimula ang kwento ni Lola Rita. Inilahad niya ang tungkol sa kanyang anak na si Alisa, na nagdalang tao ilang taon na ang nakararaan. Ibinahagi niya kung paano nahirapan si Alisa sa pagpapalaki ng bata sa kabila ng kawalan ng suporta. Habang nakikinig si Martin, hindi niya maiwasang magtanong, "Ano po ang pangalan ng bata?" tanong niya, halos hindi makahinga. "Martin," sagot ni Lola Rita, diretso at walang alinlangan. Pinangalanan siya ni Alisa dahil sabi niya, "Ito lang ang paraan ko para maalala siya." Tila tumigil ang mundo ni Martin. Ang bawat salitang naririnig niya mula kay Lola Rita ay parang piyesang nagkukumpirma ng kanyang hinala. Hindi maaaring magkamali. Ang batang ito ay kanyang anak. Ang pakiramdam ng gulat, tuwa at panghihinayang
ay sabay-sabay na bumalot sa kanya. "Si Alisa!" sambit niya, pilit na nilulunok ang namumuong emosyon. "Nasaan siya ngayon?" Huminga ng malalim si Lola Rita at tumingin kay Martin na may lungkot sa mga mata. "Matagal na siyang wala, Hijo. Namatay siya ilang taon na ang nakaraan." Hindi agad nakapagsalita si Martin. Ang mundo niya ay tila muling bumagsak. Ang pag-asang makikita pa niyang muli si Alisa ay napalitan ng matinding kirot. Ngunit habang tinitingnan niya ang batang si Martin, ang kanyang anak, nagkaroon ng kakaibang liwanag sa kanyang puso. Bagamat wala na si Alisa, narito ang isang bahagi niya, isang buhay na bunga ng kanilang pagmamahalan. Sa gitna ng sakit at saya, napagtanto ni Martin na ito ang sagot sa matagal na niyang tanong. Hindi man ito ang sagot na kanyang inaasahan, ito ang sagot na magbibigay sa kanya ng bagong dahilan upang ipagpatuloy ang buhay. At mula sa araw na iyon, alam niyang may responsibilidad siya, hindi lamang sa kanyang anak, kundi sa alaala ni Alisa na kailanman ay hindi mawawala sa kanyang puso. Habang magkatapat sa lamesa sina Martin at Lola Rita, hindi maikakaila ang bigat ng kwento na unti-unti niyang inilalahad. Ang paligid ay tahimik, tanging boses ng matanda ang naririnig, bawat salita'y puno ng lungkot at pait ng nakaraan. "Hindi naging madali para kay Alisa ang lahat, Hijo," panimula ni Lola Rita, habang pinupunasan ang mga mata gamit ang panyo. Nang malaman niyang buntis siya, halos gumuho ang mundo niya. Isa siyang dalaga, walang maayos na hanap buhay, at alam niyang mahihirapan siya sa pag-aalaga sa bata. Pero hindi siya sumuko. "Mahal na mahal ka niya, Martin." Hindi ko malilimutan ang mga gabing umiiyak siya habang paulit-ulit na sinasabing kakayanin niya para sa anak ninyo. Napakuyom ng palad si Martin habang nakikinig. Hindi niya lubos maisip ang hirap na pinagdaanan ni Alisa nang hindi niya nalalaman. Pero hindi doon nagtapos ang hirap niya. Patuloy ni Lola Rita. "May nakarating na balita sa mga magulang mo. Isang araw, may mga lalaking pumunta sa bahay namin. Sabi nila, utos daw ng mga magulang mo. Tinakot nila si Alisa. Sabi nila, kung hindi siya lalayo sa Maynila, papatayin nila siya at ang sanggol na dinadala niya." Nanlamig si Martin sa narinig. Hindi niya inakala na aabot sa ganoong kalupitan ang kanyang mga magulang. Ang pag-ibig na tinitingala niya noon bilang dalisay at wagas ay nabalutan pala ng takot at pang-aabuso mula sa mga tao sa paligid nila. Takot na takot si Alisa, Hijo. Ani Lola Rita, halos hindi makatingin kay Martin. Alam niyang hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya, lalo na ang anak ninyo. Kaya't kahit masakit sa kanya, iniwan niya ang Maynila. Nagtago kami sa probinsya, sa isang lugar kung saan hindi kami madaling mahanap. Bakit? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Tanong ni Martin, ang boses ay nanginginig sa galit at lungkot. Dahil iniisip niya ang kaligtasan ninyo. Sabi niya, mas mabuting hindi ka madamay. Ayaw niyang maging sanhi ng kaguluhan sa pagitan mo at ng pamilya mo. Kaya't tiniis niya ang lahat ng sakit at hirap mag-isa. Nagpatuloy si Lola Rita sa kwento. Sa probinsya, naging simpleng mananahi si Alisa upang suportahan ang sarili at ang anak. Ngunit hindi sapat ang kanyang kita para sa kanilang pangangailangan. Madalas, kailangan nilang magtiis ng gutom, lalo na noong bata pa si Martin Jr. Sinubukan naming magsimula ng panibagong buhay, pero dumating ang isang sakuna, sabi ni Lola Rita, habang ang boses ay halos pabulong na. Nagkasakit si Alisa. Isang karaniwang trangkaso lang sana, pero dahil sa kahirapan, hindi namin agad na ipagamot. Lumala nang lumala ang kondisyon niya. Hindi na napigilan ni Martin ang kanyang mga luha. Ang imahe ni Alisa, masayahin, matapang, at puno ng pangarap, ay pinalitan ng masakit na realidad ng isang babaeng inubos ng hirap at kawalan ng tulong. Ginawa niya ang lahat para mabuhay, pero hindi na kinaya ng katawan niya. Ilang araw bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin na kung sakaling dumating ang araw
na makita ka namin ulit, iparating ko sa iyo na mahal ka niya. At pinagsisihan niyang hindi niya nasabi sa iyo ang totoo. Iniwan niya ang anak ninyo sa akin. Umaasang mabibigyan ko siya ng mas magandang kinabukasan. Natapos ang kwento ni Lola Rita na puno ng lungkot at hinanakit. Si Martin, sa kabila ng kanyang sakit at galit, ay tila nawalan ng salita. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga natutunan niya sa araw na iyon. Ang kwento ni Alisa ay hindi lamang kwento ng pagmamahal, kundi kwento ng sakripisyo, sakit, at kalupitan ng mundong hindi maunawaan ang simpleng pag-ibig ng dalawang tao mula sa magkaibang mundo. Habang nakaupo sa harap ni Lola Rita, isang bagay ang naging malinaw kay Martin. May responsibilidad siyang harapin ang katotohanan at bigyan ng hustisya ang alaala ni Alisa. Sa isip niya, ang kwento ng kanilang pagmamahalan ay hindi maaaring magtapos sa ganitong paraan. Kailangang may gawin siya. Para kay Alisa, para sa kanyang anak, at para sa kanyang sarili. Pagkatapos ng mahaba at emosyonal na usapan kay Lola Rita, lumisan si Martin mula sa maliit na barong-barong na puno ng mga bagong kaalaman at bigat ng katotohanan. Sa kanyang isipan, malinaw ang susunod niyang hakbang, ang harapin ang kanyang mga magulang. Ang galit at hinanakit na matagal nang naipon ay bumalik, mas matindi kaysa dati. Hindi na niya kayang magpatuloy na magbulag-bulagan sa ginawa ng kanyang pamilya kay Alisa. Kinabukasan, bumalik si Martin sa mansyon ng kanilang pamilya. Sa sandaling pumasok siya sa kanilang malawak na sala, sinalubong siya ng kanyang ina, na agad na napansin ang kakaibang timpla ng kanyang mukha. "Martin, anak, anong nangyari? Mukhang may iniisip ka," tanong ng kanyang ina, halatang nag-aalala. "Alam ko na ang lahat," malamig na tugon ni Martin. "Alam ko na kung anong ginawa niyo kay Alisa." Natigilan ang kanyang ama, na noon ay nagbabasa ng dyaryo sa kanilang sala. Tumingin ito kay Martin, halatang nagulat sa biglaang komprontasyon. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ng kanyang ina, pilit na nagtatago ng kaba. "Sinira niyo ang buhay niya." Malakas na boses ni Martin. "Alam kong kayo ang nag-utos na takutin siya. Kayo ang nagtaboy sa kanya mula sa Maynila. At alam niyo bang dahil doon, namatay siya sa hirap at sakit?" Walang nagsalita ang kanyang mga magulang. Ang kanilang mga muka ay nagsimula ng magbago mula sa pagtataka patungo sa guilt. Halos mabasag ang katahimikan sa pagitan nila hanggang sa tuluyang umamin ang kanyang ina. "Ginawa namin iyon para sa iyo, Martin," sabi nito. Nanginginig ang boses. "Ayaw naming masira ang kinabukasan mo. Ang Alisa na iyon, hindi siya ang nararapat para sa iyo. Ginawa niyo iyon para sa akin?" Sagot ni Martin, puno ng galit. "Hindi niyo ba naisip kung gaano ko siya kamahal? Na ang ginawa niyo ay hindi para sa akin, kundi para sa sarili niyo? Pinatay niyo ang babaeng pinakamamahal ko at ngayon wala na siya." Tumayo ang kanyang ama at sinubukang magpaliwanag, ngunit hindi na hinayaan ni Martin na magsalita pa ito. "Wala nang sapat na dahilan para pagtakpan niyo ang ginawa niyo. Ang mga aksyon niyo ay nagdulot ng hindi mababaling sugat sa buhay ko at hindi ko na kayang manatili pa sa bahay na ito." Sa kanyang galit at sakit, nagdesisyon si Martin na lisanin ang kanilang mansyon bilang protesta sa ginawa ng kanyang mga magulang. Kinuha niya ang ilan sa kanyang mga gamit at lumabas ng hindi lumilingon. Sa kanyang isip, ang desisyong ito ay isang paraan upang ipakita sa kanyang mga magulang na hindi niya matatanggap ang kanilang ginawang kasalanan, kahit pa ito ay ginawa umano para sa kanyang kapakanan. Sa kanyang pagbabalik sa sariling tahanan, sinalubong siya ni Emily. Nakita nito ang lungkot at pagod sa mukha ng asawa. "Anong nangyari, Martin?" tanong niya, puno ng pag-aalala. "Alam ko na ang buong kwento tungkol kay Alisa," sagot ni Martin, halos pabulong. "At nalaman kong may responsibilidad akong dapat gampanan." Habang hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa, ipinaliwanag niya ang lahat ng nalaman niya tungkol sa nakaraan. Bagamat mabigat ang kwento,
pinili ni Emily na unawain ang asawa. Hindi niya ipinakita ang anumang galit o hinanakit, kundi puro suporta lamang ang binigay niya. "Martin, nandito ako para sa'yo," sabi ni Emily habang niyayakap ang asawa. "Kung ano man ang kailangan mong gawin, susuportahan kita." Sa tulong ni Emily, sinimulan ni Martin ang bagong misyon niya sa buhay, ang tulungan si Martin Jr. at si Lola Rita. Naghahanap siya ng paraan upang mapabuti ang kanilang buhay, mula sa pagbibigay ng pinansyal na suporta hanggang sa pagtiyak na si Martin Jr. ay makakapasok sa isang maayos na paaralan. Sa kabila ng bigat ng kanyang nakaraan, pinili ni Martin na tumingin sa hinaharap. Sa tulong ng kanyang pamilya, ni Emily at ng kanilang anak na si Alisa, unti-unti niyang natutunan ang halaga ng pagtanggap at pagpapatawad. Bagamat hindi niya maibabalik si Alisa, ang una niyang pagmamahal, alam niyang maipapakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa pamamagitan ng pag-aaruga sa anak na iniwan nito. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng bagong layunin ng kanyang buhay, na magbigay ng hustisya sa nakaraan at lumikha ng mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat ng kanyang minamahal. Pagkatapos ng maraming linggo ng emosyonal na paghahanap ni Martin ng hustisya para sa nakaraan, napansin ni Emily ang bigat na dinadala ng kanyang asawa. Sa bawat araw na lumilipas, tila ba may bahagi ng pagkatao ni Martin na nawawala, ngunit hindi niya ito magawang tanungin. Hanggang sa isang gabi, habang tahimik silang nag-uusap sa kanilang sala, nagpasya si Martin na sabihin ang lahat kay Emily. "Emily," panimula ni Martin, halos bumigat ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. "Kailangan kong sabihin sa'yo ang tungkol kay Alisa. Tungkol sa nangyari noong wala ka pa sa buhay ko." Tahimik si Emily habang nakikinig, ang kanyang mga matay puno ng habag at pagkaunawa. Sa mahaba at detalyadong kwento ni Martin, inilahad niya ang lahat, ang kanyang pagmamahal kay Alisa, ang lihim nilang relasyon, ang biglaang pagkawala nito, at ang masakit na katotohanang nalaman niya kamakailan. Sinabi rin niya na mayroon siyang anak kay Alisa, ang batang si Martin Jr., na ngayon ay nasa pangangalaga ni Lola Rita. Habang nakikinig si Emily, hindi maikakaila ang kirot sa kanyang puso. Mahal na mahal niya si Martin, at sa kabila ng lahat ng masayang taon nilang magkasama, naramdaman niyang bahagi ng puso nito ay hindi kailanman naging kanya. Ngunit sa halip na magalit o maghinanakit, pinili niyang unawain ang asawa. Alam niyang hindi kasalanan ni Martin ang mga nangyari, at mas lalo niyang nakita ang kabutihan ng puso nito. "Martin," wika ni Emily matapos ang mahabang katahimikan, "alam kong hindi ito magiging madali para sa ating pamilya, pero nauunawaan ko ang lahat. Hindi ko kayang magalit sa'yo dahil alam kong ginawa mo lang ang tama. Isa kang mabuting tao at alam kong gusto mong itama ang mga pagkukulang ng nakaraan." Tumulo ang luha ni Martin sa sinabi ni Emily. "Salamat," sagot niya, ang boses ay basag. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa pagiging ganito kaunawa." Ngunit hindi doon nagtapos ang suporta ni Emily. Isang araw, habang nag-uusap sila tungkol sa plano ni Martin para kay Martin Jr., iminungkahi ni Emily ang isang bagay na hindi inaasahan ng kanyang asawa. "Martin," panimula ni Emily, hawak ang kamay ng asawa, "bakit hindi natin ampunin si Martin Jr.? Bigyan natin siya ng bahay, ng pamilya. Alam kong mahalaga siya sa'yo at gusto kong tulungan kang ibigay sa kanya ang magandang buhay na hindi nakuha ng nanay niya." Nanlaki ang mga mata ni Martin sa narinig. "Sigurado ka ba, Emily? Hindi ko hinihingi sa'yo na gawin ito. Alam kong napakahirap nito para sa'yo." "Sigurado ako," sagot ni Emily, ngumingiti kahit na may luha sa kanyang mga mata. "Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa sarili lamang, Martin. Ang batang iyon ay bahagi ng buhay mo, at kung mahal kita, matutunan ko ring mahalin siya." Hindi alam ni Martin kung paano ipapahayag ang kanyang pasasalamat. Sa pagkakataong iyon, nakita niya ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi makasarili, kundi handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng iba.
Sa tulong ni Emily, nagsimula silang mag-asikaso ng mga legal na dokumento upang opisyal na maampon si Martin Jr. Tinanggap din nila si Lola Rita bilang bahagi ng kanilang pamilya. Sinisiguradong mayroong mas komportableng buhay ang matanda sa kanilang tahanan. Si Emily mismo ang nag-asikaso ng kwarto para kay Martin Jr. Siniguradong magugustuhan ito ng bata. Sa kabila ng lahat, pinakita ni Emily ang pagiging bukas palad at pagmamahal sa pamilya ni Martin. Ang kanilang relasyon, na sinubok ng masalimuot na nakaraan ni Martin, ay lalo pang tumibay. Sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, mas lalo nilang natutunan na ang pagmamahal ay hindi laging madali. Ngunit ito ang nagbibigay lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Si Martin, na minsang napuno ng galit at lungkot, ay unti-unting nakakita ng pag-asa sa piling ng asawa at kanilang bagong pamilya. Noong una, tahimik lamang si Martin Jr. at bihirang magsalita sa mga bagong magulang. Hindi niya alam kung paano kikilos sa malaking bahay, sa harap ng pamilyang tila perpekto. Ngunit si Emily, sa kanyang natural na kabaitan, ay hindi nagkulang sa pagpaparamdam ng pagmamahal. Madalas niyang iniimbitahan si Martin Jr. na maglaro sa hardin kasama si Alisa, o kaya'y tumulong sa kusina tuwing naghahanda sila ng pagkain. "Martin Jr., gusto mo bang magbasa tayo ng libro ngayong gabi?" Tanong ni Emily isang gabi. Hawak ang isang kwentong pambata na paborito ni Alisa. "Opo," sagot ng bata. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang nagiging mas madalas. Samantala, si Alisa, bagamat bata pa, ay nagpakita ng pagmamalasakit sa kanyang bagong kuya. Madalas niyang yayain si Martin Jr. na maglaro ng bola o kaya'y magkulayan sa sala. Ang likas na kabutihan ng bata ay tila nagdulot ng liwanag kay Martin Jr. at hindi nagtagal, naging magkaibigan ang dalawa. "Kuya Martin, gusto mo bang i-share ang laruan ko?" Tanong ni Alisa, na hindi alintana ang edad na agwat nila. "Oo," sagot ng bata, na ngayon ay tila mas komportable na sa kanyang bagong tahanan. Unti-unti, natutunan niyang tanggapin ang bagong pamilya niya, at sa bawat araw na lumipas, naramdaman niyang kabilang na siya sa kanila. Bukod sa pagbibigay ng pagmamahal kay Martin Jr., pinili rin ni Martin at Emily na tulungan si Lola Rita. Nagpasya silang ayusin ang maliit na bahay ng matanda sa probinsya upang gawing mas komportable at ligtas ito. Nagpadala sila ng mga gamit at pera para masigurong hindi na kailangang magtrabaho pa ni Lola Rita ng labis. "Maraming salamat sa inyong dalawa," ani Lola Rita sa isang tawag sa telepono. "Hindi ko inakalang magkakaroon pa ng ganitong kaginhawaan sa buhay." Habang ang bagong pamilya ni Martin ay nagsisimulang buuin ang kanilang kinabukasan, ang mga magulang ni Martin naman ay iniwang mag-isa sa kanilang mansyon. Ang dating tahanang puno ng kasaganaan at impluensya ay tila naging malamig at walang buhay. Si Martin ay tuluyang lumayo sa kanila bilang protesta sa ginawa nila kay Alisa, at sa kabila ng ilang pagtatangka nilang makipag-ayos, nanatili ang distansya. Sa bagong bahay ni Martin at Emily, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ang dating magulong nakaraan ay tila ba naging aral para sa mas mabuting kinabukasan. Si Martin, na dating puno ng galit at hinanakit, ay unti-unting natutong magpatawad at magbigay ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Samantala, ang pagmamahala ni Martin at Emily ay lalo pang tumatag. Sa bawat pagsubok na dumating sa kanila, natutunan nilang magtiwala at suportahan ang isa't isa. Si Emily, sa kabila ng masakit na nakaraan ng kanyang asawa, ay naging matatag na haligi ng kanilang pamilya. Si Martin, sa kabilang banda, ay lalong naging mapagmahal na asawa at ama. "Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng ganitong kasayang pamilya," sabi ni Martin kay Emily isang gabi habang yakap ang kanyang asawa. "Dahil tinanggap mo ang nakaraan mo at ginawa mo itong inspirasyon," sagot ni Emily, ngumingiti habang hawak ang kamay ni Martin. Sa bagong simula nila, naramdaman ni Martin na natagpuan niya na ang kanyang tahanan. Hindi lamang sa kanilang bahay,
kundi sa pagmamahalan ng kanilang pamilya. Sa gitna ng hirap at pagsubok, natutunan nilang buuin ang isang buhay na puno ng pagmamahal, pagtanggap at pag-asa. Lumipas ang ilang taon at ang tahanan ni Martin at Emily ay puno ng kasiyahan. Ang dating mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghilom, napalitan ng mga alaala ng pagmamahalan, pagtanggap at pagkakaisa. Ang bawat miyembro ng kanilang pamilya ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pagbuo ng bagong yugto ng kanilang buhay. Si Martin, na minsang napuno ng galit at hinanakit, ay natutunan ng patawarin hindi lamang ang iba, kundi lalo na ang kanyang sarili. Madalas siyang nakatitig sa lumang larawan ni Alisa, hindi na bilang simbolo ng sakit ng nakaraan, kundi bilang paalala ng pagmamahal na nagbigay buhay sa kanyang anak na si Martin Jr. Tinanggap niya na ang bawat sugat ng kahapon ay bahagi ng kanyang kwento. At sa halip na maging pabigat, ginawa niyang inspirasyon ang mga ito upang maging mas mabuting tao. Isang gabi, habang naglalakad si Martin sa hardin kasama si Emily, huminto siya at tumingin sa kanyang asawa. "Emily," sabi niya, "hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Tinanggap mo ang lahat ng baho ng nakaraan ko at tinulungan mo akong maging mas mabuting tao." Ngumiti si Emily at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. "Martin, ang pagmamahal ay hindi laging madali. Pero natutunan ko na ang pagmamahal ay ang pagtanggap ng lahat. Ang maganda, ang masakit, at ang mahirap. At sa bawat araw na kasama kita, mas lalo kong nararamdaman na ito ang tamang desisyon ko." Si Emily, na minsang nagduda kung sapat ba siya para sa kanyang asawa, ay naging mas masaya at buo ang puso sa piling ng kanilang pamilya. Ang kanyang kabutihan ay nagbigay liwanag hindi lamang kay Martin, kundi pati na rin sa kanilang mga anak. Sa bawat araw, pinipili niyang ipakita ang pagmamahal sa simpleng paraan, mula sa pagluluto ng paboritong pagkain ni Martin Jr. hanggang sa pagtuturo kay Alisa na magbasa ng libro. Si Martin Jr., na dati tahimik at puno ng alinlangan, ay lumaking masaya sa piling ng kanyang bagong pamilya. Napalitan ng tiwala ang takot na naramdaman niya noong una siyang dinala sa tahanan ni Martin at Emily. Ang pagiging kuya niya kay Alisa ay nagbigay sa kanya ng bagong layunin, at ang pagmamahal ng kanyang mga magulang ay nagturo sa kanya ng halaga ng pamilya. Sa bawat ngiti at tawanan nila, kitang-kita ang pagbabago sa bata. Isang pagbabagong nag-ugat sa pagmamahal at pagtanggap na ibinigay ni Martin at Emily. "Kuya Martin," tawag ni Alisa isang hapon habang naglalaro sila sa hardin. "Turuan mo naman akong magbisikleta." Tumawa si Martin Jr. at hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. "Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan." Sa eksenang iyon, natanto ni Martin na ang kanyang pamilya, bagamat nabuo mula sa mga pagkakamali at pagsubok, ay isa ng perpektong larawan ng pagmamahalan. Ang simple ngunit makahulugang sandaling iyon ay nagbigay sa kanya ng kaligayahan na hindi maipapaliwanag. Sa paglipas ng panahon, si Martin at Emily ay patuloy na nag-aruga sa kanilang mga anak, pinapalago hindi lamang ang kanilang relasyon bilang mag-asawa, kundi pati na rin ang pundasyon ng kanilang pamilya. Hindi naging madali ang daan patungo sa kaligayahan, ngunit natutunan nila na ang pagmamahal ay hindi tungkol sa perpektong sitwasyon, kundi sa pagtanggap ng bawat aspeto ng buhay, maging ito man ay masaya o puno ng hamon. Habang magkasamang nakaupo sina Martin at Emily sa veranda ng kanilang bahay, pinapanood ang kanilang mga anak na masayang naglalaro. Nag-usap sila tungkol sa kanilang naging paglalakbay. "Sa dami ng pinagdaanan natin, hindi ko akalaing mararating natin ito," sabi ni Martin, hawak ang kamay ni Emily. "Ang mahalaga, magkasama tayo," sagot ni Emily, nakangiti. "At ang pamilya natin ay buo, kahit ano pa ang nakaraan." Ang kanilang kwento, na puno ng pagsubok, pagmamahalan, at sakripisyo, ay nagtapos sa isang masaya at mapayapang buhay na magkasama.
Sa wakas, natagpuan nila ang tahanan sa isa't isa. Isang tahanang puno ng pagmamahal, pag-asa, at mga bagong simula.